Magandang hapon sa atin mga kapatid. Ngayon ay naka-live tayo at meron tayong friendly dialogue sa isang pastor ng Christian daw. At ang itetema natin, kailangan ba ng relihiyon para maligtas sumala sa Biblia? Ngayon, hintay lang natin matapos yung congregation nila. Tapos, yan, makipag-dialogue daw si pastor tingnan natin. Kasi nasa 4:1 naman ang unang one nyo. Nasubukin ninyo ang espiritu kung ito'y sa Diyos. Kung ayaw naman magpasubok, edi punahin natin. 1:13 nandito. Sawayin nyong may kabagsikan sila. Ito, nandito tayo ngayon. Lain lang natin. Sama po ba kayo, bro? Sama nila. Anong ano ba to? Ano bang sekta? Dito. Anong stand nyo sa ano? Kailangan ba ng reliyon para maligtas? Ayun. Maganda topic namin to. Kailangan ba ng reliyon? Hindi naman tatanungin doon. Ano bang reliyon? Oo nga, hindi nga tatanungin dahil automatically yung mga iligtas, yung mga nasa loob ng relihiyon. 5:23 ng Epeso. Ang nakalagay, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia at siya ring tagapagligtas ng katawan nito. At nakapaloob dun sa katawan yung relihiyon. Tanong ko sa iyo, kuya, ano ba sa Greek interlineal ang salitang relihiyon? Pag sinabi mo... Hindi, kapatid, sumagot muna kayo sa tanong ko. Ano ang Greek interlineal ng salitang relihiyon? Ikaw ba yung reliyon mo, mga? Hindi ka, kapatid, ang tanong ko lang sa iyo wala kang karapatan muna magtanong. Ako muna ang pangulo. Kaya nga, ako ang nagtatanong, ikaw ang sumagot. Huwag kang magtanong sa akin. Ngayon, ang tanong ko lang sa iyo, kapatid, ano ang Greek interlineal ng salitang relihiyon? Alam mo o dili mo alam? Isa lang alam ko yung sinabi ng Panginoon. Hindi, kaya nga, ang tinatanong ko nga sa iyo, yung kapatid, yung Greek interlineal, hindi yung sinabi ng Panginoon. Dahil pag sinabi sa Biblia, automatically, salita ng Panginoon yan. 14:37 ng unang Korinto. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kapatid, yung Greek interlineal ng salitang relihiyon. Kasi yan ang dapat nating malaman kung anong ibig sabihin nun nagtatanong ano nga, kapatid, anong Greek interlineal o yung salita sa Griego o definition nung salitang relihiyon? Kasi sinasabi nyo, hindi ikaliligtas. Ngayon, itatanong ko sa inyo kung bakit hindi at kung ano ang definition ng salitang relihiyon. May reliyon ka, di ka na gumaganap sa kalooban. Aba, alam mo, kapatid, sa loob ng relihiyon, doon nagaganap yung kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil sabi sa 3:15 ng unang Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin. Doon meron dapat ugaliin. Saan? Alin yun? Yung pagsunod sa utos ng Diyos na hindi sinusunod ng pastor ninyo. Hindi sinusunod ng pastor ninyo. Tanong ko sa'yo, yung relihiyon ba, ipinangaral ba ni Kristo yun? Huwag kang kumatol. Hindi, kapatid, hindi ako umahatol. Sabi mo yung pastor nyo Kaya nga, yung pastor nyo. Pastor ako. Ibig mo sabihin. Pastor ka, kapatid. Wala akong kaligtasan. May reliyon ako. Unang-una, pag sinabi kong wala kang kaligtasan, inuunahan ko yung Diyos. Bakit? 5:13 ng unang Korinto, datapot sa nga sa labas, Diyos ang umahatol. Gagawin mo pa akong Diyos para pahatulan sa iyo Ang tanong ko nga sa iyo, kapatid, pastor ka? Sabihin natin. Pastor ka? Pastor ka? Kung pastor ka, pinag-aralan mo ba yung binabasa mo? Pero wag mong sabihin. Hindi, kapatid, tanong ko sa iyo, pinag-aralan mo ba yung binasa mo? Sabi mo kasi, pastor ka Pinag-aralan mo ba yung binasa mo? Naiipit ka na, kapatid Brad, wag mo sabihin ng Naiipit ka na Yung mga wag mo sabihin ng pastor ay walang kaligtasan. Sabi mo, wala naman ako sinabing walang kaligtasan yung pastor Ang sinasabi ko, mali yung itinuturo ng pastor nyo. Ano mo nasabi? Sige, ngayon. Kung ngayon tama, ano ang ibig sabihin ng salitang relihiyon? Ano nga? Ano nga yung Greek Ang tinatanong ko sa iyo yung Greek Ano ang Greek interlineal ng salitang relihiyon? Hindi ko naman tinatanong yung 2 Timothy. Ang tinatanong ko sa iyo yung Greek interlineal ng salitang relihiyon. Alam mo ba o hindi alam? Brad, hindi tayo. Alam mo ba o hindi mo alam, kapatid? Sabihin na natin. Alam mo ba o hindi mo alam? Ay, kung sabihin ko sa'yo. Alam mo ba? Sige, ano ang Greek interlineal? Sumagot ka lang naman, kapatid. Sabi ng Timothy, basahin natin. Hindi ko nga pinababasa. Ang tinatanong ko sa'yo, yung definition. Hindi ko sinabing basahin mo. Naiipit ka na, pastor. Pastor ka pa man din, kapatid. Kaya nga, tanong ko sa'yo, saan originated, translated ang Biblia? Wala kang espiritu ng Diyos. Wala ka marunong makipag-usap ng Okay, ibig sabihin pala, pag may kabagsikan, hindi pala espiritu ng Diyos. Yung kabagsikan. Ayun nga yung sinasabi ko, kabagsikan Nasa 1:13 ng
hindi inunawa ng pastor ninyo. Pastor ka pa man din, kapatid. Ang mga espiritu lang. O, magdiskusyon tayo, kapatid. Kamuhan. Kaamuhan. Kaamuhan, tama. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, pastor, hindi nyo masagot eh. Ano ang Greek interlineal lang salitang reliyon? Ikaw ang tinatanong ko, ba't ka naman magtatanong sa akin? Sabi mo sa amin. Kung talagang totoo kang Kristiyano, kapatid, nasa 3:15 ng unang Pedro, handa dapat kayo sa pagsagot. O, atras ka na ba, pastor? Nagkakamali ka. Atras ka na ba? Di ako atras sa'yo. Oo, hindi ka pala atras. Mag-usap. Ikaw ang tinatanong ko. Mo ba tama? Tama, dahil yun ang nasa Biblia. At according to CCC, yun ang Roman Catholic Church. Kasi kayo, sulpot lang kayo, kapatid. Kita mo yan? Sulpot? O ano? Yan? O anong gagawin mo? Roman Katolika? O, Roman Catholic. Brad, sabihin ko sa'yo. Oh. Hindi ang Diyos na atol. So pag Roman Katolika, doon pa lang sa Exodus 20. Tama. Tanong ko sa'yo, ano ang Greek interlineal dun sa 20 ng Exodo? Alam mo ba ang Hebrew interlineal? Wala. Alam mo ba? O hindi mo alam. O mga kapatid, etong pastor na ito, walang alam sa Hebrew at Greek. Paano naging pastor ito? Huwag ka rumatol. Tinatanong ko kasi sa kanya, binasa niya yung Exodus 20. Diba? Tama. Tama. Ano yung subject of the sentence sa tinutukoy doon? Diyos-Diyosan ka na. Okay, mga Diyos-Diyosan. Ano ang definition ng Diyos-Diyosan sa 8:4 ng unang Korinto? Alam mo, dili mo alam. Mag-usap. Oy, itong pastor na to, kapatid, hindi alam yung binabasa niya. Butata. Eh, nako. Ipalaban niyo pastor ninyo. Ito mga kapatid, napanood niyo naman. Manira, social media yan. Alam ko, kapatid. Kahit i-libel niyo ako, kapatid. Walang problema doon. Huwag ka maninira. Hindi ako naninira. Ini-expose ko yung maling pananampalataya. Kaya nila Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 14-5. Baka di nyo alam. Kayo ang mali. Si Pablo hindi. Dahil sila Pablo nag-uutos ng relihiyon yun. Oh. Mag-set na lang tayo ng diskusyon, kapatid. Mag-set tayo. Meron. Tama, maamo. Pero sa mga kalaban, sa ikalawang Korinto 14-5, makipagbaka. At bukod sa makipagbaka, sa 1:13 ng Tito, mga kapatid, sawaying may kabagsikan. Etong pastor na to, salungat doon sa itinuturo ni Kristo. Dahil mismong si Kristo nagsalita ng may kabagsikan sa 23:15 ng Mateo. Tingnan nyo, mga kapatid. O, tapos sasabihin, hindi daw sila mali. Maling-mali nga eh. Oh. Yung Exodus daw, mga kapatid, yung Exodus 25-6, lapat na daw sa atin yun, mga Katoliko. Ngayon, ang tinatanong ko sa kanya, ano ang Greek interlineal ng salita o ano ang Hebrew term ng salita dun sa Exodus? Hindi niya alam. Sabi sa'yo, sirado mo. Una ko, antayin natin makipag-ano. Mga lang, mga kapatid, ha? Antayin natin dito dahil nakalam tayo. Dito nga, bro, dito ka. Hintayin natin lumaban. Ayan. Manood lang kayo, mga kapatid, ha? Talo siya sa diskusyon eh, mga kapatid. Yun. Paratang sisirado ang pudo mo. Oo, yun lang naman ang paratang niya. Hindi na makaabanti eh. Hintayin natin, ha? Itutok mo yung camera sa akin pag ibinigay sa akin yung mic. Sige. Antabay lang kayo, ha. Tumakbo na, bro. Kasi yung mga Greek and Hebrew interlineal, hindi niya masagot. Sabi daw niya, pastor daw siya. Kung pastor siya, ba't hindi niya alam yung binabasa niya? Ngayon, ang tanong ko sa kanya, yung Hebrew and Greek interlineal, because the Bible is originated, translated in Aramaic, Hebrew, and Greek. Ngayon, hindi niya alam yung full context ng Biblia. Naipit siya dun sa Exodo eh. Bukod sa naipit siya sa Exodo, naipit siya dun sa definition ng salitang relihiyon. Yun ang ibig sabihin, di ba, mga kapatid? Sir, magandang gabi oh. Maganda, mag-friendly dialogue tayo. Gamitin ko rin mic nyo. Salitan tayo, dialogue to. Kasi tinatanong ko siya kung sabi, pinaparatangan mo pa ako may problema. Matino ako. Mali ang tinuturo ng pastor. Mali talaga. Paano mo nasabi mali? Sabi nyo, hindi na kailangan ng reliyon para maligtas. Tama? Sir, masisira ka.
Ano, autor? Maganda, friendly dialogue tayo dito. Tindigan nyo yung itinuturo nyo. Medyo masisira yung ano natin. Kasi pwede naman bro. Kaso nagtatanong po ako sa kanya. Ang tinatanong ko po, Tor, ang tinatanong ko sa kanya, nagtatanong lang naman ako kasi nasa 350 no first tip, ano yun, Peter. O, tinan mo, Pastor, ang mga sinasabi ng mga miyembro mo. Name-personal yung miyembro mo. Ako, nagtatanong ako. Sige, tara dito tayo. Ayun. Maganda, ano tayo, Tor, friendly, ano tayo, friendly usap lang eh. Alam mo bro, ako hindi ayaw ko makipagtalo. Kasi pangit naman yung gano'n tayo. Ano po bang ano? Kasi sabi ni Pablo, huwag ninyong pagtalunan sa walang mga kabuluhan ba. Tama yun. Kasi yung tinutukoy niya po. Salita lang ako, Pastor. Gagawin mo, i-share mo yung ano ba yung mga katuruan nyo, ano ba doktrina. Share mo sa akin kasi nakikinig ako, gagala ko kung ano yung ano nyo. Ngayon, share ko rin sa iyo kung ano yung doktrina namin. Oh, yun nga. Kasi hindi tayo pwede magtalo. Mainit yung yung miyembro. Okay lang yun. Ngayon, pwede ko magtanong sa inyo. Kasi tungkulin naman ng isang pastor yun. Tungkulin ng isang mangangaral yun. Nasa 350 no First Peter yun. Na inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso, na handa kayo sa pagsagot. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, kung kailangan ba ng relihiyon para maligtas. Ano po bang stand nyo doon? Anong relihiyon? Relihiyon, kung kailangan ba ng relihiyon para makaluwas o para makaligtas. Ang relihiyon na binabanggit sa Biblia sa James. Hindi bro, ano lang, ang tanong ko sa kasi categorical eh. Bawal yung po dito. Dito tayo, doon tayo sa ano. Dito po. Sa ano, sige. Wag na sa, ano eh, mainit yung mga... mainit eh. Mainit yung isa bro eh. Dapat pag ano yan, hindi naman dapat pagtalunan yan. Kasi yun nga. ng Panginoon yan. Kasi nga ang tanong ko, Tor, kung kailangan ba ng relihiyon, yes or no lang po ang tanong ko eh. Pwede niyo po bang sagutin kung yes or no? Siyempre, kailangan relihiyon. Ayun. Ngayon, sabi kanina nung kasama nyo, hindi daw kailangan ng relihiyon. Sino pong nagsasabi sa inyo ng totoo? Kaya nga mayroon kaming, ang relihiyon namin, mayroong na pangalan. Samahan. Ayun nga. Ngayon, ang sabi kasi ng James, ang tunay na relihiyon na dalisay, na walang kapintasan, yung sabi niya, dalawin yung mga naulila, dalawin yung mga tama, bao. yung dalisay na relihiyon. Yun ang relihiyon. Tama. Ng Biblia. Tama. Ngayon, kung ang tinutukoy mo na relihiyon yung samahan, so kailangan yon. Ayun, tama. Yung grupo, kailangan yon kasi hindi naman pwede na tayo, wala tayong grupo, may grupo talaga tayo kasi hindi mo pwedeng sa sect kung walang grupo. Tama. Di ba? Paano mo ma-register sa sect yung? Kasi Pastor, yung sinasabi ng kasama nyo, hindi na daw kailangan. Hindi, kailangan. Ayun. Sa makatwid, mali pala yung sinasabi ng isa yung pastor. Mali. Ngayon, ang tanong ko naman, binasa niya rin yung 20 of Exodus. Na huwag kang gagawa ng larawang inanyuhan. Tama po ba ito? Nilalabag po ba ng Catholic Church ito? Siyempre, nilalabag. Ngayon, kung nilalabag po, pangalawa kong tanong, ano po ang Hebrew interlineal nung 25 hanggang 6 ng Exodus? Alam niyo po ba, Pastor? Tapos, tanong ko lang po, alam niyo po ba yung Exodo, pwede ko basahin? Sige, yung Exodo, yung huwag kang gagawa ng larawang inanyuhan. Yun. Ito si Kuya, ang init ng ulo eh. Brad, kasi sabi mo, mali yung tinuturo ng pastor namin. Kasi, ayun naman kasi bro eh. Mali yun eh. Ito, pwede naman. Ibig sabihin, naiintindihan ko na yun. Naiintindihan naman niya ako eh. Mainit lang ako kayo bro eh. Mali yun eh. Mainit kayo. Mali, hindi ako mainit, Brad. Ikaw mainit eh. Kayo mainit bro eh. Kung may espiritu ka ng Panginoon, may ako. Ibig sabihin pala bro, ito tanong ko sa'yo, si Kristo pala walang spirito ng Panginoon. Hindi. Kasi si Kristo, 23:15 ng Mateo, sinabihan niya pang mga sa demonyo yung mga skriba at pariseyo eh. Pero yung reaction mo kasi iba eh. Si Kristo, ganun rin ang reaksyon. Saban ninyo, mga skriba at pariseyo. Yung ba pwede mo sabihin sa kanila? Yung ba sinabi ng Panginoon dyan? Mga lahi kayo ng mga pwede ba sabihin sa kanila? Depende sa pinagsabihan. Depende sa pinagsabihan. Ngayon, kung mangliligaw kayo ng kapwa at kayo yung kinatuparan ng 24-24. Kay Kristo. Tama, yung Kristo nyo.
yung Kristo nyo, hindi yung Kristo ng Biblia. Sa makatwid, yung Kristo ninyo, yung tinutukoy sa 24:24 ng Mateo, Ang Kristo namin. na bula ang Kristo. Ang Kristo na Ngayon, yung namatay at tama yon bro. Kaso iba yung Kristo nyo sa Kristo ng Biblia, 24:24 ng Mateo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, binasa nyo rin kanina yung Exodo, di ba bro? bro. Sumagot ka muna bro sa tanong. Buhay kami sa Hindi ka sumasagot sa tanong eh. Sumagot ka muna sa tanong ko bro. Yung Exodo ba? Yung 25 Dito na lang, ganito na lang. Huwag na kasi wala namang ano yan eh. Wala namang... kasi bro, yung kalooban ng Diyos. tama, yun nga. Kalooban nga ng Diyos. Ang ano na lang, ang tanong na lang, anong doktrina na mayroon kayo? Ayun nga, yung Nagtatanong ka, apostolic ano bang doktrina? tradition. Ano bang salvation na Tama. ginagawa ninyo para kayo maligtas? Ayun, marami bro. Kasi yun ang nasa 2:12 ng Pilipos. Kasi wala Lubusin namang ninyo. wala namang yung mga walang Marami. kabuluhan na ano. Maraming doktrina. Doktrina ng Bible. Tama. Maraming doktrina ang Bible. Hindi lang isa. Pinag-isa. 4:5 ng Epeso. Pinag-isa marami yan. Tama. Kaya pinag-isa. Tanong ko sa iyo, meron ba kayo apostolic tradition? At bakit magkakaroon ng apostolic? Kung mabasa ko merong apostolic tradition. Sa panahon yun. Wala Sa panahon ng Kristiyano. Kaya nga wala na yung apostolic. Eto, tanong ko lang sa iyo kapatid, ano? Kasi si Kristo, inanoint ng Ama, 17:5 ng Mateo. Ang sabi bro itong sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ngayon, wait lang, pagsalitain niyo ako. Paano pakikinggan? Sa pamamagitan ng mga inutos niya na sulat sa mga apostol. 14:37 of 1 Corinthians. Ngayon, isa dun sa pinasulat ni Kristo sa mga apostol, yung apostolic tradition. Ngayon, babasahin ko in 2 Thessalonians 3:6, that the tradition that received of us. Ibig sabihin, yung mga apostol, yung mga unang Kristiyano, may tradition. Meron silang apostolic tradition. Tanong ko sa iyo, kuya, meron ba kayo apostolic tradition? Bakit na magagawin namin yun? Ay, ibig sabihin pala, hindi kayo talaga Kristiyano. Tradition eh. Hindi ko naman sinabing apostolic. Tatanungin kita na isang tanong. Sige. Apostolic ang dala mo, di ba? Oo, kaya nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung apostolic ang dala mo, ano ang turo ng mga apostol? Marami. Unang-una, 28:19 ng Mateo. Yumaon, wait lang, tinan mo. Nagtatanong ka, ayaw mo naman ako pasagutin. Ang nagtatanong, naghihintay ng sagot eh. Sabi, 28:20 ng Mateo, ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat. Pag sinabing lahat, madami yon. Sa inyo lang yata, 3 eh. Ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At isa doon sa inutos na ipinareceive nyo sa mga apostol in 3:6 of 2 Thessalonians, yung tradisyon na ni-receive natin hanggang ngayon. Bakit? Dahil lang iglesia ng Diyos o iglesia sa Diyos sa Bisaya, sa Saan ba mabasa yung 3:11 tradisyon ng sinasabi mo, apostolic in tradition? 2 Thessalonians 3:6. Ngayon, ang sabi, sa 3:11 ng Epeso, nasa panukalang walang hanggan. Ang tanong ko sa iyo, kailan nyo na-rehistro yung samahan na kinabibilangan nyo ngayon? Eh, sinasabi mong dala ng apostolic. Hindi, ang tanong ko lang sa iyo kapatid. Ang tanong ko lang sa iyo kapatid, tinan mo, dinamay mo yung Kastila, hindi naman natin katanong ko sa iyo, sino nagdala ng Biblia dito? O mga Mga Kastila rin. mga Kastila, anong reliyon? O Katoliko. Ayun. Salamat. Salamat. Tanong ko sa iyo, yung Kasi lang din na lang. ano? May cross pa sila. Meron. Why? Ang tanong. Meron. Ang mahalaga, yung cross na yung pinako sa cross. Parehas. Babasahin ko. Nakikinig ng sagot. Ang tanong niya, mga kapatid, ano ang mas mahalaga? Yung krus o pinako sa krus? Ang sabi ko parehas. Bakit? In 6:14 of Galatians, the cross is symbolic of salvation. Ngayon, binanggit mo ito. sige, Tumutukoy ito sa di ba ito? Ayan. Aming inuutos nga sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon Kristo na kayo maghihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Ngayon, ano ba tinanggap ng mga apostoles? Una-una, tumanggap sila ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Tinanggap mo ba yon? Tama, tinanggap ko yun. In 28:19 ng Mateo, because that is belong in the second sacrament. Kasi dalawa lang yung bautismo sa Bible. Tama. Matthew 28:19 at 19. Acts 2:38. Saan ka nabautismuhan doon? Nabautismuhan ako sa pangalan ng Ama, Anak, at Ayaw, ng mali. Espiritu Santo. Mali. Mali ka na doon. Ito, papaliwanag Ito tanong ko sa'yo. sa iyo, kapatid.
Sige, kung papaliwanag mali, ko muna sa'yo. kung mali pala, ibig sabihin, mali pala yung sinabi ni Kristo. Ang tanong ko Mali, sa'yo, mali. Ganito yun. Eto, sagit lang, kapatid, dinahawakan niyo ako. Tapusin ko muna. Ito. Ito mo muna, kapatid. Tama Tapusin ko muna yung tama tanong yung ko. sinabi ni Pedro, babasahin niyo yung Pedro, na sinabi, Ito. magbautismo kayo sa pangalan ni Kristo. Ngayon, Ito nga muna. Sagit lang, pagpaliwanag niyo muna. Paliwanag ko muna sa'yo. sige. Dito ha. Dahil dito magsiyaon nga kayo. Tama. Dito ka na bautismuhan eh. Tama. At gawin ninyong mga alagad. Alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu ngayon. Tama. Tika, sinong inutusan dito? Yung mga alagad. At yung mga alagad, Ngayon, mula 1st century, wait lang kapatid, mula 1st century, patapusin mo muna 2nd ako century, paliwanag. 3rd century, Patapusin mo muna. umiiral yun hanggang ngayon. Tika, tapusin mo muna. Kaya ang tanong ko sa iyo, Pastor, Tika muna, patapusin. nung 2nd century ba? Paliwanag ko muna ito, tapusin ko muna ito. Muna, kasi aalis kayo, Pastor, Hindi, pagpaliwanag. paliwanag ko muna ito. Tapusin ko ito, sabi ha. Kasi, tama yan. Bautismo niyo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Inutusan dito mga Tama, apostoles. inutusan. Ngayon, sinunod ng mga apostoles, Tama. anong ginamit ng bautismo? Sa pangalan ng Ama, Anak ba? Mayroon ka bang mabasa sa Biblia na nagbautismo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu? Andiyan na mismo, Pastor. Utos to, hindi to, no? Tama, utos. Ng Panginoon. Tama. Ang inutusan Ito, mga basahin ko alagad. ulit ha. Ito, sagit lang bro. Sabi sa 28:19 ng Mateo na binasa ninyo, tanong, synastic gospel ba ito ni Kristo? Yes or no? Hindi, tanong ko sa inyo bro. Ang tanong ko sa inyo, Utos ito. alam nyo po ba ang kahulugan ng synastic gospel? Hindi nga, wala. Huwag ka banggit na wala sa Biblia. Hindi, tanong ko sa iyo, wala palang synastic gospel sa Biblia. Anuhin mo ang Biblia. Ano, Bro, wala unawain palang mo ito ano, nga. bro. Sige. Ito nga. Pastor, wala palang ano, wala palang kusang salita si Kristo sa Biblia. Kasi Mayroon nga, kaya- ayun, salamat. Kaya nga lang, ang inutusan nga dito. Kasi ang ibig sabihin ng yung mga synastic apostoles. gospel. Maganda kasi ano, Ito, papaliwanag ko sa inyo to ha. magano lang po kami, mic ako, may crib Ito. siya. Para malaman ng mga tao Hindi, na ang salita ng Panginoon, hindi yan Ito, papaliwanag Sige, ko muna, sige. tapusin ko ito. Sinabi niyo, bautismo sa pangalan ng Ama. Singular ba yan o pangalan ng singular? Ama. Pangalan ng Ama. Ano pangalan ng Ama? Aba, 63:16 ng Isayas, Ama, O, na ano? walang pasimula ay siya mong pangalan. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, Ang anak, kapatid. pangalan ba? Kaya ang tanong ko nga sa iyo, kapatid. Ang espiritu, Saglit lang, pangalan ba? kapatid, magtatanong ako. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, synastic gospel ba ni Kristo yan? Yes or no? Utos yan, utos. Hindi ko po tinatanong kung Tika muna, Pastor. nasa nila na sila. Hindi, sis, po kami, nagmi-mission din kami. Kayo nag-ano, Ah. makinig na Ito yung utos ni Kasi ano, ito yung ginawa ng mga Kasi, apostoles doon sa Pastor, saglit lang, pagsilitain niyo po muna ako, Pastor. ito nga, makinig ka muna. Nung inutusan yung mga apostoles, ito yung ginawa nila. Tama yan, Nang kay marinig Pedro. nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang mga Tama yan, puso. kay Pedro. At sinabi kay Magbautismo Pedro kayo at sa sa ibang pangalan mga ni Kristo. apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Ano sabi ni Pedro? Magbautismo kayo sa pangalan ni Kristo. Tama. O ngayon, ang Tanong, bautismo mo saglit bakit lang, sa ama, sa saglit lang, anak? saglit lang bro. Pagsalitain mo muna ako. Ngayon, yung sinabi ng mga apostol kay Pedro, ano ang nararapat nating gawin? Magbautismo kayo sa pangalan ni Kristo. Therefore, magbautismo kayo sa ibang translation yan, sa utos ni Kristo. Ngayon, ano bang utos ni Kristo? Sabi sa 28, Huwag mo saglit lang. Sabi sa Binabago mo sa sabi ng nilang Pastor. Huwag kang Saglit lang, Pastor. magbabawas. Saglit lang, Pastor. Ano nyo muna ako, nasusukol na kayo, Pastor. Sabi sa 28:19 of Matthew, magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yan ang kautusan ni Kristo. Dahil ang point ni Pedro dyan, sa utos ni Kristo, sa ibang translation. Mga alagad. Kung yun ang gagamitin mo, inulit mo lang yung sinabi ni Kristo, yung utos. Ikaw ako, utosan kita. Tama yun, Pastor. Bili mo ako ng asin sa tindahan. Ano sasabihin mo pagdating doon sa Bumili tindahan? ng asin. Ngayon, ang sabi naman, eto bro Inulit. saglit lang, Pastor. Pastor, sasabihin ko lang sa'yo. Ngayon, ang sinabi doon ni Pedro, lilinawin ko lang kasi hindi naintindihan. Ang sabi doon, magbautismo kayo sa pangalan ni Kristo. Sa ibang translation, in Greek, ang nakalagay dyan, sa kautusan ni Kristo. Ngayon, ano ba yung kautusan ni Kristo? Sabi sa 28:19 ng Mateo, magsiyaon kayo at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ibig sabihin, magbabautismo sa tatlong pangalan na yon. Ano, Pastor? Maliligaw ka Pambihira ka naman, Pastor. Sa pangalan ka sa anak, hindi naman pangalan yan. Ngayon, Ang bilangit ang tanong ko naman sa inyo, Pastor. Ngayon,
Yung sinasabi sa 28:20 ng Mateo hanggang 19, isang pangalan mo o tatlo? Ha? Isang pangalan. Isa. Ngayon, pag sinabing isa, bakit sinabi hindi sa pangalan lang ng anak, kundi sinabi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Ngayon, sabi mo isa. Ngayon, sinong mas matalino sa inyo ni Kristo? Ikaw na nagsasabing Utos isa? nga ni Cristo, inutusan niya mga apostoles. Ang tanong ko sa'yo, mayroon bang nagbautismo na apostol na pangalan na Meron. Espiritu Santo? Meron. Oh, meron rin. Oh. Tanong, ito ha. Oh, Tanong ko sana. sa inyo, sino Sige, ang basahin mo kausap? sa Bible. Meron. 28:19 na Mateo. Hindi Bautismohan ninyo sila sa Hindi yan. pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasi binautismo sila sa tatlong pangalan. Mali yung ano mo sa ano. Kaya nga, ano ko sa iyo, bro. Ang tanong ko sa inyo, kung alam nyo, sabi nyo isa, bakit sabi sa 28:19 na Mateo, tatlo? Tanong ko sa inyo, Utos nga yun. ayun, utos sa mga tweet, nag-utos si Kristo na bautismo sa tatlong pangalan. Intindihin mo kasi yung sulat sa pangalan singular. Tumutukoy ba yan sa tatlo o isa? Sa tatlo. Bakit? Paano maging Ito, tatlo basahin ko ulit. sa pangalan? Basahin ko ulit. Kasi yun ang Singular yan eh. kasi Isa yun ang lang sinabi ni Kristo. Basahin ko ulit. Sabi, 28:19 na Mateo, bautismohan ninyo sila saan? Ilan to, pastor? Sa pangalan ng Ama. Ilan? Isa. Anak. Ilan na? Dalawa. At Espiritu Santo. Tatlo. Tanong ko sa iyo, Ano yun? sinong mas matalino sa inyo ni Kristo? Tanong ko nga, Ikaw nagsasabing Ang Espiritu Santo pangalan. Tama, Kung pangalan saan-saan yun. mabasa. Tama, nasa Judas yun. Na manalangin kayo sa Espiritu Santo. Wala namang sinabi pangalan ng Oo, Espiritu hindi Santo. pala. Ngayon, ito naman ang tanong ko sa ilit sa inyo, Pastor. Tanong ko sa inyo, Pastor, alam nyo ba, ito Pastor, tatawa ko sa inyo. Alam nyo ba, ito sabi nyo kanina sa unang Pedro, sa pangalan ni Kristo. Ngayon, alam nyo ba ang Greek interlineal ng talatang binasa nyo? Alam nyo o dili nyo alam? Si Pablo, nung mangaral siya sa... Ang tanong ko sige sa inyo, Marami naniwala ang sa tanong kanya. ko kasi sa inyo, Nagpabautismo akong sila. pangunta Kanino na, nagpabautismo? Pastor, Sa pangalan ni Jesus. tama yung nasa Pedro. Kasi yung sa pangalan ni Jesus, sa ibang translation, in Greek, ang nakalagay doon, sa kautusan, Transmission doon. sa kautusan ni Kristo. Iisang Ngayon, Diyos. paano naging sa kautusan ni Kristo? Sabi sa 19, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sukul ka na dyan, At Pastor. tanong nga dyan, kung mayroon ka bang mabasa ng apostoles nagbautismo sa pangalan ng Ama? Meron, Espiritu Santo, meron. Tanong ko sa iyo, pag inutos ba, gagawin ng mga apostol? Gagawin. Ayun. Anong ginawa Ngayon, nila? tanong ko sa'yo. Anong utos nila? Sagit lang, sumugot muna kayo. You are not a professional. Be professional, Pastor. Ngayon, pag sinabing inuto, susundin ng mga apostol. Tinatanggap nyo ba yon? Siyempre. Kung tinatanggap nyo rin ng 28:19 ng Mateo na inutusan ni Kristo sa tatlong pangalan. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pastor, sukul ka na dyan, Pastor. Nung tinupad yan, tinupad ng apostol. Tama yun, Pastor. Tinupad yun, Pastor. Tinupad yun sa 28. Sabi niyo kanina, Pastor, di ba? Ang mga apostol, pag inutusan, sinusunod. Tanong ko sa iyo, yung sa 28:19 na Mateo, utos ba yung 28:19 na Mateo? Ngayon, ano ang inutos sa 28:19 na Mateo? Sa tatlong pangalan o sa isang pangalan? Hindi, Pastor, sumagot kayo. Hindi, Pastor, sumagot po kayo, Pastor. Unawain mo kasi singular yan eh. Hindi ko tinatanong, bro. Kaya sa bautismo lang sa pangalan, singular, tumutukoy sa isa Alam mo yan. ba't singular, Pastor? O, Diyos 30 naman, ako at ang Ama isa. Yun, isa. Tama. Si At hindi Cristo. kahulugan ng isa, siya na rin ang Ama. Siya rin ang Ama. Tanong ko sa iyo, ito panguntana. Ang akong panguntana sa iyo, Pastor, di ba, utos. Pag nag-utos ba si Kristo, sinusunod ng mga apostol? Sinunod sa Acts Tama. 2:38. Hindi ko tinatanong sa Acts. Pag nag-utos si Kristo sa 28:19 ng Mateo, tatlong pangalan o isang pangalan? Inutusan yun sila na. Hindi. Inutusan sila. Sumagot kayo, Pastor. Hindi. Mayroong ano nga yan eh. Mayroong Alin? ibig sabihin nga yung singular. Kaya tama, singular and plural. It doesn't, Tumutukoy sa isa yan. Kasi it doesn't, isipin mo na lang, it yung doesn't Ama make hindi sense, pangalan. Pastor. Katulad ko, Ama ako. Kung mabasa ko, kapatid, ang Ama ay pangalan. Pangalan na. May pangalan ako. Ano Kasi ito, pangalan? Pastor, basahin natin. Anak din ako kasi Ibig sabihin pala, mayroon Pastor, akong tatay. ang Pero Ama hindi pala, pangalan ng anak hindi ko. pala common name ang Ama. Alam ko. Ama? O, hindi pala common name ang Ama, Pastor.
alam mo kasi binanggit din niya. Hindi, ang tanong ko kasi sa iyo, Pastor, common name ba yung ama o dilim? O yun, sa makatwid, tinatanggap nyo, pag common name, yun talaga ang pinambautiso sa 19 hanggang 28 ng Mateo. Kasi sabi nyo, common name eh. Hindi nga yun ang ama eh. Hindi nga pangalan yan. Ang pangalan na doon si Tukoy, sabi ni Jesus Christ, ako at ang ama ay isa. Tanong ko sa iyo, Ilan ba sila? Dalawa, isa. aba, isa sila sa bilang ng pagka-Diyos. Pero sa bilang ng pagkatao, tatlo sila kasama Espiritu Santo doon. Kasi Pastor, sabi sa 1:26 ng Genesis, alam nyo ba ang Hebrew noon? Sa 4:30 of Hebrew ng Genesis, alam nyo, Pastor? Basta, ang sabi nga ng Panginoon kay Felipe, ako ang daan at ang katotohanan. Tama yun, Pastor. At hindi kayo yun, Pastor. Ito nga, pakinggan mo muna. Wala makaparang ulit magitan ko. Ano sabi ni Felipe? Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong ama upang ito'y sukat sa amin. Anong sagot ni Jesus? Tagal-tagal mo na ako nakita. Tagal mo na akong Alam ko na yung kasama. babasahin nyo, Pastor. Alam nyo na yung babasahin nyo. Ngayon, Sino nga yung tatanong, tinutukoy ni Jesus? wait lang, Tama. Pastor, pagsalitain nyo ako. Ngayon, kaya sinabi ni Kristo, ang tagal nyo nang nakakita sa akin, di nyo pa rin nakita ng Ama. Bakit? 1:26 ng Genesis, dahil magkamukha sila ng Ama. Magulo ka. Ano, suko ka na po, Pastor. Sa dyan, Ito. 5:20. Alam ko yan, Pastor, yung binabasa nyo. Ang tunay Hindi nyo na pa Diyos, si Kristo. hindi nyo pa sinasabi, alam ko na yung sabasahin nyo, Pastor. kaya nga, ano eh. Sige, ano. Nakakatawa. Ayan, mga kapatid. Viva Cristo rin. Comedy yan nangyari. Nadali siya, mga kapatid, sa 28:19 ng Mateo. Ngayon, yung argumento niya, yung nasa unang Pedro. Ngayon, yung nasa unang Pedro, magbautismo kayo sa pangalan ni Kristo. Tama yon. Dahil sa ibang translation nun, ang nakalagay, sa kautusan ni Kristo. Ngayon, pag tinanong natin si Kristo, dahil ang sabi ni Pedro, magbautismo sa kautusan ni Kristo, anong sabi ng ating Senyor Jesus Cristo? Sabi sa 28:19 ng Mateo, bautismuhan ninyo sila sa in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. Amen. Kaya, hello mga kapatid. Kaya, nadali natin si Pastor. Kasi naipit siya dun sa 28:19 ng Mateo. Sabi niya, isa. Ngayon, inamin niya, yung 63:16 na pangalan ng Ama is common name. Ngayon, nalito siya doon. Nalito si Pastor doon. Ang dami niyang kalituhang ginawa. Ngayon, ito, nag-walk out si Pastor. Hindi nyo nagkalituhan kayo eh. Nag-walk out si Pastor. Ipit na ipit. Yung isa naman, mainit. Ang tanong niya naman sa akin, sino yung mahalaga? Yung cross ni Kristo o si Kristo? Ang sagot ko sa kanya, parehas. Why? Because our Lord Jesus Christ is tagapagligtas sa 2:13 ng Tito. At yung cross, simbolo ng tagapagligtas in 6:14 of Galatians. Naipit si Pastor, mga igsuon. Kaya mga kapatid, magsama-sama tayo dito. Tinatawagan ko ang lahat ng CFD, 4-5 ng Epeso, magsama-sama tayong ipagtanggol ang pananampalatayang tunay. At yun ang tinuro ng ating Panginoon Kristo. At yun ang aral ng Roman Apostolic One Catholic Church. Ayun mga kapatid. Kaya magsama-sama tayo. Viva Cristo Rey mga kapatid. Proteo et Ecclesia. Kaya nadali natin ng isang sekta na to. Ayos. Salamat sa Diyos. Dapat pa ng simbahan sila nag-ano eh. Mga kapatid, kamusta? Kamusta po kayo? Okay lang po ba kayo dyan mga kapatid? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, yung mga nanonood. Hello po, at kasama ko po si Bro FJ. Ano masasabi mo? Hindi kayo magkaintindihan kanina eh. Medyo natatawa ko. Ayan. Sa awa tulong ng Diyos mga kapatid, tulungan nyo ako sa speaker, kasi ang mga sulpo, tatag ng tao, may speaker. Tayo pa kayang tatag ng Diyos. Wala tayo. Ayun
Wag muna kayong aalis, mga kapatid. Tuloy-tuloy ito. Pagkatapos, naipit siya sa 28:19 ng Mateo eh. God bless sa inyo mga kapatid, mga igsuon. I-download nyo itong ikalat natin. Mga kapatid, samahan nyo naman ako. Samahan nyo naman ako dito mga kapatid. Wala akong katulong. Ako lang mag-isa, sinusukol ako dito na kanina. Dalawa-dalawa sila. Yung isa mainit eh. Hindi nagbabasa ng Biblia yung pastor eh. Kasi, sabi niya kanina, sino yung mahalaga? Yung cross o yung napako sa cross? Sabi ko, parehas. Ngayon, babasahin ko, umalis. Ito pala, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? 8:47 naman dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Tanong, nakinig ba siya? Hindi sa Diyos. Hindi siya. Sinabihan. Kaya mga kapatid, nataboy natin ngayon. Nasa ang Kura Paroko. Nandun siya sa nasa loob si Father eh. May basbas naman na tayo ni Father dito, mag-ingay-ingay tayo dito. Ang kailangan lang natin, mga igsuon, mga kapatid, is a permit. And after sa permit, sa parish praise, yung permit pala sa city, sa munisipyo, ay kailangan na natin ng speaker siguro, no? Kasi, no bro? Tapos mic. Kasi itong mga sulpot na to, lakas. Malakas sila sa technology, no? Parang antikristo, no? Naniipit si pastor eh. Yun yung punong pastor nila, di ba? Pinipigilan nilang makipag-usap sa akin. Yung pala, hindi alam yung hindi alam yung Greek interlineal ng mga binabasa. Kasi ang tinatanong ko sa kanya, wala naman silang kahikayat hanggat nandito ako. Kahit patay nila ako, mga kapatid. Kahit ba sabihin mo ibarangay ako ngayon, okay lang. Ipagtanggol natin ang Santa Iglesia, ang totoong aral at ang totoong iglesia. At sabi sa 3:15 of 1 Timothy, the pillar and foundation of truth. And according to CCC, the Church of Christ or the Church of God, and the foundation and pillar of truth, what is that? The Holy Roman Apostolic Catholic Church. Natindigan ba ni Tatang Pastor? Hindi. Kaya ayos lang ako dito, gabi-gabi. Siguro, everyday na ako nandito. Every night, tayo, no? Every night na kami nandito. Mga hunting kami ng pastor. Tulungan nyo naman ako. Si Bro Jared gusto sumama sa kanyang preaching. Magparami kayo diyan, mga bro. Bro, parang gusto mag-sing. Ayan, Kaya mga kapatid, hintayin natin. Sabi gagamit daw sila ng mic. Pwede, no? Kahapon po, meron nagtanong magkano daw ang speaker. Review mo ang live mo. Hindi ko po nakita mga kapatid. Siguro, ayun nga, naipit siya. Naipit si pastor. Pati yung no? Kasi in 6:14 of Galatians, the symbolic of the salvation of our Lord Jesus Christ is the cross. Let us read. But God forbid that I should glory save on the cross. Therefore, we are saved through a cross. At sino yung napako sa cross? Yung nagpapako sa cross. 2:13 nandito yung ihintay natin. Hindi si pastor yon, hindi ang mga mangangaral sa demonyo yun, gaya na nakausap natin, kundi si Kristo. Kaya kahit mapagod ako dito mga kapatid, okay lang. Mapagod ako dito. Pwede lang, okay lang, maganda. Okay lang kahit mapagod tayo dito, pagpawisan tayo. Basta maipahayag natin yung salita. Kasi natuntunan ko na yung aral, yung dati kong inuusig. Yung pala ang totoo, kaya kahit mamatay ako sa kakatanggol ng pananampalataya natin, ipagtatanggol ko to dahil ito lang yung alam kong gawang mabuti. 4:17 ng Santiago. At gaya ni Apostolo Pablo, nagawa ko yung pang-uusig sa Santa Iglesia noon, 1:13 ng unang Timoteo, basahin natin. Bagamat ng una ako'y naging mamamusyong mang-usig, ngunit kinahabagan ako ng Diyos. Bakit? Sapagkat yun ginawa ko sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Kaya nga ang tanong ko sa kanila, di ba ang inutusan daw alagad in 28:19 of Matthew, tama yon, mga alagad. Ngayon, yung mga alagad na yon,
na nagpapatuloy hanggang ngayon. At yung nagsabi nun ay nagpapatuloy at binabantayan ng kanyang Santa Iglesia sa versikulo 20. Tanong ko sa kanila, 1st century umiral yon, 2nd century umiral yon. Ang tanong ko kay pastor kanina, nung 2nd century, meron na ba kayong mga miyembro? Wala. Bakit? Sulpot. Sino? Sila. Ayun. Ano bang religion yun? Born again? Ano ba? Born again ba? Oo, born again. Born again pala, ano? Kasi kapatid na sino ba to? Si Ben Rev Ramirez. Kaya po ako tumatawa. Ano po yun eh. Kasi wala naman po talaga tayo sa formal eh. Hello, bye-bye. Wala naman po talaga tayo sa formal debate, bro. Ngayon, ginagawa ko sa kaayusan, 14:40 ng unang Korinto, ayaw naman ni pastor ng kaayusan. Kaya ang ginagawa ko, sinasabayan ko na lang siya. Gaya ni Apostol Pablo, nasa unang Korinto. Bagamat sa walang kautusan, ako'y nag-aring walang kautusan. Ngayon ang ginawa ko, sinusunod ko lang yung nasa Biblia. Ngayon, yung born again kanina sa bayan, naputata. Sawat tulong ng Diyos. Kaya balik na tayo sa Iglesia Katolika. Balik na tayo sa totoong tinatag ni Kristo. At yun ang Catholic Church. Dahil yan ang foundation and pillar of truth in 3:15 of 1 Timothy. At yan, hanggang sa katapusan ng panahon, mananatili ang simbahan na yan. Dahil ang born again Iglesia ni Cristo, Soriano, mga sulpot na sekta yan. Kinato para ng 24:24 ng Mateo. Ngayon, andito nga sila, nag-iingay. Mayroon pa bang sulpot ton kahit PMCC? Maganda sana PMCC eh. Wala. Hello, babay. Sino ka ba? Sino ka ba, babay? Post mo, Gcash mo. Kasi itong Gcash, mga kapatid, ano to eh. Sa tindahan ito kasi yung Gcash ko, hindi verified. Hindi fully verified. No, hindi fully, Mahirap yun eh. Meron bro, in 17 of Revelation, Trinity yun, letter for letra. Si Casey. Hello. Hello Casey. Ano na ako, Roman Catholic Church. Bumalik na ako sa tunay na iglesia. Ngayon, meron pa bang sulpot doon sa kabila? Doon tayo sa kabila. Tara. Wait lang ha. Punta tayo doon sa kabila. Okay. Maghanap tayo ng sulpot. Kasi maraming sulpot dito. Yung isa nabutata na eh. Next naman. Next, bro. Kabila. Si Casey pala to. Ba't mo ako ini-stalk ha? Dito naman sa kabila, tignan natin kung nandito yung mga PMCC. Tignan natin. Hindi ako papayag kasi niloloko tayo eh. Mga sulpot naman itong mga ito, nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Ngayon, i-clarify naman ito ni Apostol Pablo sa 4:17 ng Galacia. Mag-ingat na lang tayo mga kapatid ha. Huwag kayong paakay sa mali. Ang sabi ni Apostolo Pablo, kung mababasa natin yung 4:17 ng Galacia, may nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Subalit ang ibig nila, ihiwalay kayo. Saan? Doon sa kinaaniban natin na existed, 33 AD. And that's the Roman Catholic Church according to CCC. At yung ang tinubos ni Kristo ng sarili niyang dugo sa 20:28 ng gawa. Hindi MCGI, dahil wala namang MCGI sa Biblia eh. Tinayo lang ni Soriano nung 90s yun eh. Lang, taka. Dito may PMCC bro.
Casey, nasan ka ngayon? Hello, Casey, nasan ka ngayon? Kaano-ano mo mga almasora sa De La Paz? Wala bro. Ligaw na almasora ako eh. Ngayon wala yung PMCC dito. Wala man sulpot eh. Balik. Wala. Wala. Yan ang, wala na. Natakot na napunta ta si Pastor sa 28:19 ng verse 20 of Matthew. Kasi hindi niya alam yung konteksto sa unang Pedro eh. Nasaan na? Oy, nasaan ka na? Tara. Kano pa ba? 20, may 20 pa ako. Kahit pang tubig, no? Okay. Tumakbo si Pastor, nag-walk out. Dinadaan na lang sa tawa, kaya dinaan ko na lang rin sa tawa eh. Kaya kayo mga pastor makukulit kayo Huwag na kayo makulit. Huwag na kayo mangligaw ng mga totoong Kristiyano. Huwag na kayo mangloko. O mga nananawagan ako sa mga street preachers dyan na taga-Binyan rin. Friendly dialogue tayo dito. Hindi naman ako nangangagat. Pwede nyo akong bugbugin. Ang payat-payat ko. Oh. Born again, bro. Ba't ka mga magsasagot ganito? Mapayat lang ako. Pwede nyo akong suntukin. O, yung mga taga-Binyan, sasabihin ko na pangalan ko. O, mga taga-Binyan na taga rito. Pwede, friendly dialogue tayo. Bigyan nyo akong mic. Kayo rin merong mic. Ngayon, si pastor na isa, yung, yung medyo kalbo, no? Binasa niya yung Exodus, hindi niya naman nauunawaan. Yung context ng Exodus sa Hebrew is pisel. Ang ibig sabihin ng pisel ay yung mga Diyos-Diyosan sa Israel, idols. At ang definition ng Diyos-Diyosan sumala sa Biblia, sa 8:4 ng unang Korinto, yung mga bagay na hindi totoo. Huwag mo namang sabihin si Maria hindi totoo, pastor. Huwag mo namang sabihin si Kristo hindi totoo. Totoo sila. Therefore, hindi sila Diyos-Diyosan. Ngayon, bakit meron tayong mga sacred image nila na nasa simbahan natin? Utos. Nasa 3:10 of 2 Chronicles, 3:12 of Revelation, at nasa 6:29 ng unang hari. Kaya, itong mga pastorotot na ito, hindi titigil ito hanggat hindi nahampas ng aral ito eh. Kaya hintay tayo dito. Pagod? Kaya nga, hihina ako. Hira. Ba't kaya hindi na nadadagdag ito? Kailangan mo lang yan. Si Casey, ba't napadalaw sa Facebook ko yun? Sino? Wait lang Ayan, hello mga kapatid. Wait lang
bukas yung simbahan. Bukas may practice ng choir. Mga kapatid tayo natin si Pastor kung makausap pa natin. Nagyabang sa miyembro niya, tayo do yung nasa ako. Pero kitang-kita sa video mga kapatid. Siya ang nasa Nakakita mo ba? Tawang ako na tao. Tawa na lang no? Inapiran na lang ako parang ano siya Alam yung silahes, no? Gumana na lang Kita pa dyan, panood nga na video dyan. Hello, kapatid na Kim, GB Buhisan, Raymar Bangkes, Carlo. Choir ka bro, magko-choir sana. Kasi nakausap ko yung kura paroko doon, mag-choir daw ako. Di ba, Brad, simple ka na? Di ba't magko-choir ka pa? Bro, Muslim, tagasan ka po ba bro? Miguel, pakita mo simbahan bro. Ito ang magandang simbahan na tatag ng atong Ginoo. Sumala sa Biblia. Itong templo na to, kaya tayo mayroong mga sacred image diyan dahil utos. In Old Testament, in New Testament na ipinatuloy ni Kristo. Sa 6:29 ng unang hari, 3 Gs ng ikalawang kronika. Ngayon, bakit natin ipinoprosesyon? Because that is a commandment of Christ according to the Bible. That is not biblical. That is very biblical. At yan ang hindi sinunod ng mga pastorotot na ito. In 6:6 of Josue and 7:6 of Book of Josue. Ngayon, ang tinutukoy doon mga kerubin. Bakit naman kayo, mga santos, mga tao? Utos na sa hula Nasa 3:12 ng Apokalipsis, yung magtatagumpay o yung ginawang banal ng Diyos ay gagawin niyang haligi. At sa ibang translation, yung haligi, bato, statwa. Ibig sabihin, utos ng Diyos na ilagay sa kanyang kabanal-banalang templo na yung magtatagumpay ay gagawin niyang bato sa kanyang templo. Sino ba yung mga nagtagumpay? Yung mga nangamatay. At sino ba yung mga nangamatay? Yung inaring ganap ng Diyos sa 8:33 ng Roma. At yon ang mga santos ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ngayon, ba't may Roma? Yun ang inibig ng Diyos sa tinawag ng magbanal, hoy, hindi sa Pilipinas. 1:7 ng Roma. Kayong mga nasa Roma na tinawag na magbanal ng Diyos. Tanong, ano bang lokal ang meron sa Roma? Hindi ba Roman Catholic Church? Wala namang iglesia ni Manalo dun Wala namang born again dun mga kapatid. Kaya ang relihiyong makaluwas sumala sa Biblia na nitukod ng atong Ginoo ay ang Roman Catholic Church na siyang iglesia ng Diyos. Very biblical mga kapatid. Very biblical. Ayan. Inutusan ka ba gumawa ng rebulto? Pinatuloy ni Kristo yon. Ano ka ba? Nasa Hebreo, katunayan, ipinangaral pa nga ng mga apostol yun, Holy Covenant Because that is a apostolic tradition, apostolic commandments that teach of our Lord Jesus Christ hanggang sa panahong Kristiyano. 5:9 ng Hebreo. Kahit yun ang dapat nating sundin. Bakit? 15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Kung matyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. In Old Testament, in New Testament, yung kautusan doon, na gaya ng pag-ukit ng larawan, utos pa rin. Sumala sa Biblia, at yon ang utos ng atong Ginoo. Ayan ang Hello bro, ano bang pangalan? Hindi ko mabasa. Jaymar, Carlo. Ay, hello bro Carlo. Andiyan ka pala. Mga kapatid nung simen. Opo, Alan Formantera. Medyo marunong ka na magsalita ng Bisaya. Ayan, Jaymar, Jason, Miguel, Raymundo. Mali ka dyan. Ikaw ang mali. Nasa Biblia yan, hoy. Ano ka ba naman, Raymundong Pastor, Eugene, anong reliyon mo, Brad Eugene? Gregorio Bugal.
Ayan. Hintay tayo kasi meron tayong kaibigan na choir nasa nasa loob. Magdiskusyon na lang tayo, Raimundo. Nagbubunga ka dyan, Pastor Rotot ka. Nonood ngayon. Tuganan natin ang kailangan ni kapatid na Jared. Pagtulungan natin kahit konting halaga. Kasi yun lang naman ang kailangan, mga kapatid, pag magpa-public preaching ba, kailangan ng kailangan natin siguro ng authority sa mayor, Kasi meron na tayong authority sa mga kaparian, meron na tayong authority sa mga parish priest. Ngayon, meron na rin tayong authority binigay ni Bro Wendell Talibong, binigyan tayo ng files. Wala na po Sensya na po. Ngayon, ang kailangan na lang natin yung mayor's permit, tapos yung speaker. Para malakas, kasi nasa 58.1 ng Isaias yun Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Isigaw mo ang yung tinig na parang pakakak. Ngayon, modern times na. 12:4 ng Daniel. Ngunit ikaw, Daniel, isara mo, tataka mo salita hanggang panahon ng kawakasan. Ngayon, sa panahon ng kawakasan, yung panahong mapanganib sa 1 Timoteo 3:1, maraming may bigin sa salapi gaya ng mga pastorotot na nakausap natin. Ngayon, nung sa paglago ng kaalaman, kaalinsabay nun yung yung panahong mapanganib. At yung panahong mapanganib na yon, meron ng pakakak na yung digital na, Dati manual na ngayon digital na kaya kailangan meron tayong malakas na tinig dito. Kaya ayun, hello bro Reynald. Sige, pwede. Isali niyo ako. Good evening brother John Reynald. Visit Eastern Catholic dyan. Kapatid, ang nating Eastern, may Catholic sila sa Manila. O tayo GC. Sige po bro, it lang ipin ko yung mo kapatid. Ipin. Ayan. Sige kapatid. Dilapas ka pa rin. Dilapas pa rin ako. Pagod lang Wala na, umalis na sila Pastor. Salamat sa Diyos. At na-lecture natin si Pastor sa 28 GC ng Mateo. Tatak si FD with humble heart pa rin. Kaya tumawa na lang tayo. Yung isa, pasensya na mga kapatid uminit ako kanina. Kasi mainit rin si Pastor Alam naman natin, tao tayo, templo ng Diyos, 3:16 ng 1 Korinto. Possible pa rin tayong magkasala. Kaso hindi nga lang sinasadya, gaya ng nagawa ko kanina in 7:20 of Ecclesiastes. Dahil pag sinabi natin tayo walang kasalanan, malinis tayo, 1:8 ng unang 1, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Nasa katotohanan tayo, kaya nga sinasabi ko mali ko Nagpakumpisal rin ako kanina sa mga pare. Because the praise, the bishop have the authority from our Lord Jesus Christ. To Apostle Peter, and there's have a apostolic succession. Nagpatuloy-patuloy na yan 28:19 hanggang 20 ng Mateo, at yung pagkasaserdote ni Kristo 7:24 ng Hebreo nagpapatuloy, at ang kanyang iglesia nagpapatuloy 3:11, 16-18 ng Mateo, at yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dahil tayo lang naman ang may authority 16-19 ng Mateo. At isa dun sa authority, yung mga bishops. Binigyan ng authority yon 20-28 ng gawa, yung mga obispo. Si Soriano, wala namang obispo yun no? Kahit kailan wala ko narinig. Kuya Daniel Rason, meron sila. Narito na po, si kapatid na Daniel Rason. Meron sila noon. Kuya, hindi obispo. Kaya walang pakarapatang itong mga ito. Wala itong authority sa mga apostol. Ngayon, ang authority natin mula kay Kristo, kay Pedro, 16-19 ng Mateo, ano mang inyong talian sa lupa, tatalian sa langit, at isa dun yung confession. Katunayan, 20-23 ng 1, sino mang inyong patatawarin, ay ipatatawad naman sa langit. Very biblical. Kaya nagkumpisal tayo. Kaya tayo mga kapatid, ang bilin ko lang bago tayo mag-receive ng Holy Eucharist, kasi banal lang Eucharist Kahit ang mga apostol, kada unang araw ng Sanglinggo, Lord's Day, natakot ang mga Sabatista, nagpuputol-putol sila ng tinapay. Meron silang ginagawa sa congregation nila.
Mga 27 ng gawa, no? Ng unang araw ng Sanlinggo na kami magkapisang putol-putulin ng tinapay. Therefore, the apostle, nagputol-putol sila ng tinapay, and that's the Eucharist. Because the apostle have the authority. At yun yung nasa 20-28 ng gawa. Napakanin ninyo. Ano pa kakain? Yung tinapay. Anong tinapay? Yung Eucharist, yung katawan ni Kristo. Ito ang aking katawan. Gawin nyo ito sa pag-aalala sa akin. Hindi naman sinabing ito ang simboliko ng aking katawan. Pag sinabing ito ang aking katawan, that's our Lord Jesus Christ. At bilang isang Katoliko, kailangan nating ma-receive yan every Mass. Kaya mga kapatid, nananawagan ako sa mga Katoliko, wag nating pabayaan yung natin, yung pagkakatipon natin. Linggo, may Mass. I-receive nyo ang Eucharist. It's very biblical. 10:25 ng Hebreo. Huwag ninyong pabayaan ang inyong pagkakatipon. At isa dun sa pagkakatipon, yung pagkakatipon gaya ng mga unang Kristiyano at mga apostol, 27 ng gawa, unang araw ng Sanlinggo. Pag sinabing unang araw ng Sanlinggo, linggo yun. Kaya, huwag tayong mga kapatid, huwag tayong manghimagod sa paglilingkod sa Diyos. Lalong-lalo na sa pagsisimba, at huwag tayong maging impokrito, gaya ng mga pastor na nakausap natin, tawa na lang ng tawa, naipit na siya, tawa na lang ng tawa, kaya sinabayan na lang nating tumawa. Ngayon, si Bro John Reynald, gagawa siya ng GC, gumawa tayo ng GC, para magkaisa tayo, 4-5 ng Efeso, at ibinila naman ni Kristo na magkaisa tayo, di 7-11 ng 1. Marami pa akong pwedeng itopic kasi napakadami. Talagang nagagalak ako, Kasama ko rin si Bro FT, asikasuhin na rin yung baptism niya, certificate, para mabautismo na siya dahil ang bautismo kasama sa 7 sacrament. At napakahalaga ng bautismo dahil ito ang ikapaghuhugas ng kasalanan natin. Katunayan, 22:16 ng gawa, magtigil ka at ikay magbautismo rin at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Paanong pangalan? 28:19 ng Mateo, yung kinontra ni Tatang Pastor, sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya nga ang tanong ko kay Pastor Otote, Pastor, alam nyo ba ang Greek interlineal ng unang Pedro? Hindi niya masagot. Bakit? Dahil hindi niya alam. Nagpastor siya. Ngayon, talakayin natin yung mga sinabi nitong mga kolokoy na ito. Kolokoy, Ngayon, sabi niya, sa 28:19 ng Mateo, pumalpak si Pastor Otot doon. Why? Dahil 3 pangalan yung nandun Ano ka ba naman, Pastor? 3 yun Hindi naman isa yun Ginagawa niyang isa Binasa niya rin yung unang Pedro, kaya nga sabi ko sa kanya, alam ko na yung babasahin niyo, Pastor. Hindi mo ko binabasa, alam ko na yung babasahin mo. Bakit? Dahil alam ko ang galawan ng mga protestante. Dahil dati rin akong protestante. Bro, Brian? Oy. Dati rin akong protestante, kaya alam ko ang galawan ng protestante, lalo na kayong mga MCGI. Lumaban kayo ng diskusyon. Patunayan nyo, si Daniel Rason, at ang tinatatag niya at inaakil niyang iglesia ay sa Diyos, tutulak ko. Tindigan nyo sa diskusyon yan. Hinahamon ko ang mga KNP ng MCGI, mga manggagawa ng MCGI. Kaya nyo bang tindigan na si Daniel Rason ay nagtuturo ng hindi katitisuran? Patutunayan ko, katitisuran ang itinuturo ni Daniel Rason. Ilaban nyo sa diskusyon yan. Huwag kayong mang-character assassination gaya ng ginawa nyo kay kapatid na Mago. Pinasama nyo ng pinasama mga MCGI. Pati ako pinasama nyo. Kaya nyo bang tindigan yun sa diskusyon? Kayo mga protestante, kaya nyo bang tindigan sa diskusyon yan? Hindi nyo kayang tindigan sa diskusyon yan. Bakit? Dahil yung nasa ng inyong ama, yun lang ang kaya nyo gawin. Ano yun? 8:44 of Book of John, yun ang magsinungaling. Kaya kayo mga pastor kayo, mga sinungaling kayo, mga sa demonyo. Totoo ba yun? It's very biblical. Yung pagpapaika po nyo, sa demonyo yan, ayon sa Biblia, sa panahong Kristiyano. Kaya,
Alam ko ang galawan ninyo, mga protestante. Alam na alam kong galawan ninyo dahil dati akong protestante. JW, SDA, lalo na ang dating daan, lalo na ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, alam ko ang aral ninyo at alam ko ang mga teknik ninyo sa diskusyon. Kaya sigahan nyo. Hindi ako titigil magsalita dito, mga protestante kayo. Chat na lang ko kayo kay Bro Reynald. Ito yung sa mga gustong magpasali sa GC. Ayan, ipin natin ang kanyang sinabi. Okay, nakapin na, no? I-unpin lang natin tong isa. Nasaan na yung sinabi niya? Pin natin. Parang galit ang mukha. Kaya mo siya. Ayun sinabi. Ayan, magpapasok tayo. Bro Carlo. Ay, pasok natin si Bro Carlo. Cold add guest. Bro Carlo, hindi ka ma-add. Sorry nakapending ka pala dyan. Ayan. Ngayon, mga kapatid, ano na bang plano? Umalis na yung mga pastorotot Nawala na dito Tapang nung isa, yung panot ba yun, pastor? Ayun. Kaya lang, mga kapatid, magpatuloy tayo. Kada may misa, huwag natin pabayaan. Huwag natin gayahin yung iba. Basahin ulit natin ng 10:25 ng Hebreo. Huwag ninyong pabayaan ang pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba. Huwag kayong gagaya dun sa iba. Dahil yung iba, nagmimisa lang pag birthday. Magmimisa lang kapag Pasko. Magmimisa lang pag nanalo sa loto. No! Bakit? Dahil utos yan na dapat nating ugaliin sa bahay ng Diyos. Because that's congregation. Nandyan si Kristo. Pumapagitna si Kristo. Ang sabi nga sa Biblia, kung sino man nagkakatipon sa aking pangalan, isa o dalawa, naroroon ako sa gitna. I-receive natin ng sakrament. Di bale, yung mga ayaw naman, tinawag naman tayo sa kalayahan, mga kapatid. 5:13 ng Galacia, sapagkat kayo mga kapatid, tinawag sa kalayaan. Huwag lamang ninyo gawin ang inyong kalayaan sa nasa ng laman. At isa dun sa nasa lang naman, yung sinasabi sa 10:25 ng Hebreo, yung ugali ng iba na na pinababayaan ang pagkakatipon. Kaya mga kapatid, anuhin natin. Huwag natin pabayaan ng misa. Magkumpisal tayo. Yung sacrament ang pinaka-importante. Gaya, manood kayo kay Father Darwin. Mayroong sacramental blessings. O kahit hindi kay Father Darwin, also, lahat ng mga parish priest natin. Huwag lang kayo manalo. Nako, pera. Ayan, paano ba matanggal ito? Dali na natin ang ating picture. Ayan. Ayan, mga kapatid. Bro Roy Gel Adul. Sabi na nga ba, meron kada Sabado ditong mga pastorotot Tara, lakad pa tayo. Baka meron. Mga kapatid, lakad-lakad lang kami Huwag muna kayong bibitaw, huwag kayong matutulog. Kayong aalis. Hanap lang tayo. Ayan, nasa tapat tayo ng simbahan. Ayan. At ayun nga. Ito, may nagsusumba dito. Ang mga aling zumba. Si Bro FJ. Kamusta naman, bro? Ayos lang. Masaya naman. Masaya ba? Ay, may puto nga pala doon, bro. Magkano kaya yun? Wait lang hanap muna tayong pastor. Kahit JW, wala na, no? Nalinis na natin. Nalinis na, mga kapatid. Malinis na ang Plaza Binyan. Wala nang sulpot. Di ba? Libutin natin. Tara, doon tayo sa putuhan. Bili tayong puto. Wala ko po, wala ko. 20 na lang. Linis na ang plaza. Wala nang sulpot. Bro.
Yag-yagan sa kamatuoran. Arwin. O, di ba? Wala na. O, simot na. Yung ating nakadayulog to kanina, simot na. Ayun, ayun, pastor yata, ayun. Ayun, panguntana. Ay, hindi, dili man pastor yun. Dili mo. Ayan, linis na ang plaza, mga kapatid. Oh, di ba? Oh, wala inang pastor, wala nang manluloko na tinuod ng tao. Oh, pro-Muslim. Oh, ubos na. Oh, di ba? Oh, wala inang pastor. Oh, wala nang pastor. Nalinis na natin, mga kapatid. Viva Cristo Rey. Yun naman talagang utos, 1.13 ng tito. Kaya kada may nakita ko mga ngaral dito, automatically umaalis. Lalo na yung JW bro na nakaraan. Yung dalawang kabataan, umalis bigla eh. Nakita, kilala na ako. Ito ang Binyan Tahimik. Mga kapatid na Katoliko, yan, tahimik lang sila dito. Hindi nabubulabog ng mga sulpot. Wala nang sulpot, linis na. Wala nang sulpot, mga kapatid. Di ba? Dati dito meron. Wala na. Wala nang sulpot. Dito, wala na. Linis na. Wala na yung araw-araw daw sila dito na wala na yung mga born again. Wala nang sulpot, mga igsuon. Hello, bro. Sheila. Si Sheila. Wala yun na, no? Ibang lugar naman ang pupunta. Tahimik, di ba? Peace, kapayapaan ang nandito pag walang mga sulpot. Hindi naka-speaker pa. Puro mali naman ang sinasabi. Tanong mo nga bro kung may tig sa 10. 20 na lang pera natin. Magkano po to? 12. May tig sa 10 po. Wala na. Sige, ito po. Kunin mo naman bro. Hindi, okay naman. Kunin mo naman. Kain mo. Malibutin natin ha. Wala na sulpot. Parang pastilla. Mahal yan. Punta muna. Hindi, kainin na natin. Ha? Sige. Wala nang sulpot, mga kapatid. Nalinis na. Linis na ang sulpot. Umalis sila. Napilitan sila umalis eh. Linggo. Tama bro. Bro Timbal. Linggo sila nagko-congregate eh. Linggo nagkakatipon yung mga demonyo ditong mga protestante. Yung unyo talaga. May misa pa naman bukas. Nako. After mass. Bastos kayo may mass tapos mag-iingay kayo. Manda kayo sa akin. Hampasin ko kayo ng aral. 2.27 ng Apokalipsis. Yung pamalong bakal na yun, yung sandatang hindi laban sa laman, sa ikalawang Korinto 4 hanggang 5. At yun yung aral ni Kristo na dapat nating igaba sa mga protestante. Dati meron dito, di ba? Wala nang protestante. Nawalis. Salamat sa Diyos. Wala nang protestante dito. Kaya, antabay lang mga kapatid. Magsama-sama, magtulong-tulong tayo. Wala nang protestante. May supply na dito. Mga kapatid, yung mga tutulong, mga kapatid, chat na lang kayo sa akin. Kasi, mahina na tayo sa masyado sa comment eh. Wala man protestante na si Father nando kanina, tayo kinausap natin eh. Di ba? Nagsusumba na lang nga nandito. Kaso din. Ha? Tapat tayo ni si Badra. Di ba? Wala na mga sulpot. Nalinis na natin.
Nasimot ng mga silpo. Oh, di ba? Buksan na kainin natin. Yan, bumili kami mga kapatid. Ayan. Puto. 12 pesos. Hindi ba na ito? Kain mga kapatid, oh. Wala na, no? Simot na. Dati ang dami dito, oh. Wala na, oh. Bro, John Reynald. Sige, bro. Ano ka na? Kaya pa na ulit. Oh. Doon inagawan pa nila ng upuan yung mga kapatid na Katoliko doon. Oh. Yan, mga Katoliko na nakaupo. Talaga itong mga pastorotot na to, ano? Ingay talaga, no? Bro. Ayaw mo? Ayan. Sarap pa. Sis, Betia. Ako, may ano na lang po kayo, chat. Chat po kayo sa akin. Ayan. Wala na, no? O, simot na, mga kapatid. Salamat sa Diyos. O, Diyos ang gumawa niyan. Bakit? 2:13 ng Filipos, sapagkat Diyos ang gumagawa sa atin. Lalo na sa mga apologetics, sa mga debatista, sa mga mandirigma ng Katoliko, sa papaanong paraan. Kasi sinasabi ng mga ateista, kata-kata nyo lang mga may Diyos-Diyos kayo. Mali. Sa papaanong paraan. Sabi sa 21:15 ng Lucas, bibigyan ko kayo ng bibigat karunungan na hindi masasalangsang ng lahat ninyong mga kaalitsan. Doon sa iglesia, doon sa mga kaanib sa totoong iglesia, dahil nandun lang naman si Kristo eh. Wala naman sa simbahang nitukod ng tao. O, 28-20 ulit ng Mateo, lagi nating binabasa. O, wala na po mga kapatid. O, ito na mga kapatid na Katoliko, si nanay. Tapos, ayan. Naubos na! Paano ba paano ba ipato? Patungin na nga natin cellphone natin. Bro. Ayan. Ubus na mga protestante. Bro. Opo, malapit lang po kami. Sis Betia. Bibisita po ba kami dyan sa inyo? Hindi nga. Paano nagbabalik na rin? Oo, hindi ba? Sis. Sige po. Message ko na lang po kayo. Ayun. Ano yung hindi na tuloy? Yung tungkol sa anong oras ba? Mga kapatid, sis, nasa na ba? Kapatid na June. Hello bro Edison. Kapatid na June, ito po siya. Yung convert. Nagpakalbo lang. Wala tops. Di ba? Ganito. Kaano-ano mo yung katabi mo. Siya po yung yung kasama namin nila Father Darwin na mga
convert. Si Bro FJ, siya to. Nag-iba lang yung buhok niya, kaya hindi natin gaanong maintindihan. Bro Junjun, hello po. Paano ka bumalik, Jared? Saan, Casey? Saan? Saan? Saan, Casey? Mataba ka konti, bro. Ayun nga. Sali kayo sa GC, ha? PM lang kayo sa akin. Tapos isasali ko na kayo doon. Si Casey yun, nanonood pa rin. May pasalamat kayo ngayon, Sabado. Yari ka. Hindi nga natutulog mga tao dito. Sige po, kapatid na Bettia. Kasi ito po. Paano po ba mag-chat kayo? Kasi Bettia M. Prestito. Chat ko po kayo, ha. Kaya yung mga INC, hindi lalaban ng diskusyon yung mga hinayupak na yan, yung mga protestante na yan. Yung mga yung mga public dito, yung mga public preacher, mga pastor. Hinahamon ko kayo, yung mga nagbabalak mangaral dito. Magdala kayo ng 2 mic, kahit anong topic. Kasi dinadali nyo ang mga sacred image ng Catholic Church. Gusto nyo, yan ang pag-usapan natin, mga pastorotot. Yan ang pag-usapan natin, yung sacred image ng Catholic Church. Sige po, kapatid na Miguel. Kaya nyo bang tindigan yan, mga demonyo kayo? Ngayon, baka sabihin nyo na may personal kayo. Mas malala pa yung sinabi ng Panginoong Hesukristo. Paano? 8:44 ng 1. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Ibig sabihin, mga mini Diablo kayo kasi mga anak kayo ng Diablo. Yun ang sabi ni Kristo eh. Ako, diretsa na. Mga sa demonyo kayo, mga pastor na sulpot na nang-uusig sa tunay na iglesia. Ako bro, sabi ni Bro Neil, 5 years akong sakristan sa Aglipay. Ngayon, proud Catholic na yun. Salamat sa Diyos. Magbalik tayo. At sana makasangkapan ako ng Diyos para lahat ng mga na-convert sa mga sulpot, anuhin natin. Sa abot ng makakaya ko, kaliit-liitan lang naman ako at patunay na pinili tayo ng Diyos, 1:27 ng unang Korinto, ibalik natin sa tunay na iglesia. Kaya gagawin ko lahat. Kaya pinipigilan ko yung mga pastorotot ditong mangaral eh. Umalis na sila. Yung JW, yung mga saksi ng peking saksi, mga sinungaling ng saksi ni Jehovah, wala na rin. Di ba mga kapatid? Pagiging Katoliko. Doon sa turo, Casey. Sa turo. Kasi lahat ng itinuro ni kapatid na Eli, mali. Mga paratang sa Catholic Church yun. Katunayan, wala na mga apostolic succession si Eddie Soriano eh. At hindi pwedeng maging tunay na iglesia yan. Huwag ka masasaktan sa sasabihin ko Dahil pinanaigan lang ng isang tao yan. At yun si KDR. Dahil ang tunay na iglesia, maski impyerno, 16:18 ng Mateo, hindi pananaigan ng tunay na iglesia ang nasa Biblia. Nangyari, pinanaigan ni Rason. Wala nang Bible exposition. Wala nang Bible study. Ano nangyari? MCG Acres na lang, na lugaw-lugaw. Wala namang ganun si Kristo, lugaw. Ang sabi ni Kristo, 2 Korinto 14:5, ang sandata ng ating pakikilaban ay hindi laban sa laman. Ibig sabihin, hindi lugaw-lugaw yon. Aral sa aral yon. Tapos kayo, ang highest form of debate daw baka ma-report tayo. Ang highest form of debate daw bigayan ng lugaw. Saan mo naman nabasa sa Biblia yon? Wala sa Biblia kang mabasa nun. Opo, kapatid na Winsky. Marami. Unang-una, kaya ako bumalik sa Katoliko, sa tunay na iglesia, one holy Catholic Church, because of the teachings, the sacrament, the apostolic tradition, that is very biblical. At hindi alam yan ni Soriano. Yung isang mangangaral sa Brazil, na nag-asawa ng lalaki, ipinangalan yung inampon nila sa kanilang sariling apelido, ang pangalan, John Eli Soriano Villamin. Sino ba naman bulag ang nun? Hello bro, Muslim. Sige ba?
Kaya yun, umanibok sa tunay na iglesia dahil sa turo. 7:17 ng 1. Katunayan, isinulat ni Apostolo Juan yan. Ano sabi? Kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban gaya ng ginagawa ko ngayon, ay makikilala niya sa turo. At wala nang iba pang turo na gigiba pa sa katuruan nung tunay na iglesyang makaluwas, sumala sa Biblia, at yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, the pillar and foundation of truth. 3:15 of 1 Timothy. Ayun. At kay Mama Mary, because Mother Mary is the mother of God. Why? Dahil nung ipinanganak ni Maria ang katawang tao sa G5 ng Hebreo, kaalinsabay nun ipinanganak niya rin yung divine nature ni Kristo sa 2:9 ng Colosas. Bakit? Sapagkat sa kanya nananahan ng likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Kailan ba naging tao si Kristo? Nung dinadalang tao na siya ni Maria, ibig sabihin, nandun na rin yung pagka-Diyos ni Kristo. At kasabay yun, ipinanganak ni Maria. Kaya si Maria, ina siya ng Diyos. Sasabihin, ang Diyos walang pinagmulan. Tumutukoy sa Ama yun. Ngayon, alin ba yung likas na kalagayan ni Kristo na may pinagmulan? Yung kalagayang tao niya, yung haing katawan. Dahil di naman pwedeng magkatawang pusa si Kristo. Di naman siya maintindihan eh. Di rin siya pwedeng magkatawang NMAX, magkatawang GTA. Kaya gumamit siya ng haing katawan sa G5 ng Hebreo. At yun, yung nasa 1:14 ng 1, na katawang tao. At kasama nun, nung ipinanganak ni Maria, nung katawang tao na ginamit na kasangkapan para makapagkatawang tao si Kristo, 2:9 ng Colosas, yung pagka-Diyos ni Kristo. Kaya nga nung nakita siya ni Tomas, anong sabi? 20:28 ng 1, sumagot si Tomas sa kanya'y sinabi, Panginoon ko, Diyos ko. Anong sabi ni Kristo? Sapagkat nakita mo ko, Tomas, sumampalataya ka. Si Manalo hindi sumampalataya. Anong pananampalataya meron si Apostol Tomas? My Lord, my God. And the subject of the sentence nun, yung nakita ng dalawang mata niya. At yun si Kristo. Kaya si Kristo, Diyos, ipinanganak siya ni Maria. Si Maria, inanak niya ay Diyos. Kaya si Maria ay ina ng Diyos. At si Maria ay Immaculate Conception. Huwag natin kalimutan yan. Siya ay pinaglihi ng walang sala. At yan, galit na galit yan ang mga protestante sa demonyo, kasi mga protestante na yan. Mga kulukoy na pastor. 24 ng Mateo lapat sa inyo. Galit na galit kayo kay Birheng Maria. Wala man lang kayong pagpaparangal kay Birheng Maria. Pero sa mga puno ninyo, may pagpaparangal kayo. Ginagawa nyo pa ng ribulto. Lalo na ang Iglesia ni Cristo ni Manado. Diba ayun ang logic nun, mga kapatid? Susunod ba tayo sa religiyon na yan na tinupod ng tao? Nako, maghunos dili kayo mga protestante. Alam ko ang galawan ninyo dahil dati akong protestante. Ay, tapos na yata yung practice ng choir. Tinanong ko baka nandiyan si Bro Bagtas. Hindi ko na makilala yun. Yung kanina. Ano na ba? Anong oras na ba? Ito Tapos na ba ang Parang tapos. Tapos na nga ang ng choir. Ang ng choir. Wait lang Mga kapatid, abangan natin yung isang kaibigan nating choir. Ayan. Good evening po, Tata Lerio, Supercat. Mga kapatid, magandang gabi. Sana hindi pa kayo inaantok. Baka inaantok pa kayo, mga kapatid. Huwag kayong antokin, antabay lang tayo kasi sa awat tulong ng Diyos, nasimot na natin ang mga protestante. Wala na protestante dito. O, diba? Si Pastor, patawa-tawa na lang Ipit na siya kanina, bro, no? Dito, antayin natin yung hello bro Julius, shout out bro. Hello po bro Julius, magandang gabi po. Pati yung sa mga kapatid, wait lang scroll back ko kasi pasensya na hindi ko nabasa yung iba. Ayan, Febru,
Sis Bettina, Edison, Sheila, Joseph, June. Ay bro, magandang ano sa'yo. Ayan, Papa Bear. Bro, Gcash number, pakicheck mo yung message ko. Sige po, sis. Andiyan na ba si Brad? Nakita ba tayo? Yung nasa ano? Andiyan pa ba yung e-bike nila? Naka-e-bike daw sila ba? Hindi. Hanapin natin doon. Lumabas na ba lahat ng choir? Tingnan natin. Good job. Sabi. Ano sabi? Bawal yung may ano, kailangan health. Kasi mga kapatid, etong si Bro Mago, yung mama niya, lumalaki daw yung puso. Nagsusuka ng dugo at yun nakita ko naman, nakakaawa bro, no? Nagsusuka ng dugo yung mama niya. Ngayon hindi niya alam yung gagawin niya kung saan hihingi ng tulong. Ako, 0% lang rin naman si kapatid na Jared. Hindi namin alam ang gagawin namin. Pero nakita ko yung ano, di ba, yung napaso ng rosary, yun ba yun? Kailan ba nagsimula yun, bro? Yung paglaki ng puso. Yung sumasakit. Yung Brad, yung matagal na yun ilang buwan na rin nakalipas yun. Yung nalaman namin, yung namilipit siya sa sakit. Oo, yung bigla siyang hinapo, yung biglang matake yung ano niya, sumakit yung puso niya halos mangyak-iyak na siya Yun. Yung dinala sa ospital, na-confine na sakit po sa puso, yun nga, yung lumalaki yung puso. Pag tumagal pa daw yun, pag sumuka siya ng dugo, talagang bubuga daw yun, sabi ng doktor. Pag tinagapan yun. Kaya nagsusuka ng dugo, kasi lumalaki yung puso, nagpapump ng ganon. Siguro, yun nga pagkakasabi ng Grabe yung doktor. Ngayon nga. Andiyan na ba yung kaibigan na? Tayo, ari! Wala na yata Wala naman siya na. Wait lang. Mga kapatid Bro Carlo, aray, hello. Wala na ba si bro? Nandiyan pa ba? Pabiran. Kasama mo si Mago. Ito si Mago, Ano ba ang gawin natin? Dami pang tao. Kasi lang. Wala na yung mga protestante. Si pastor komedyante, wala na rin. Tawa-tawa pa si pastor Dos-dos ng Ecclesiastes. Akong sinabi tungkol sa tao, ito'y ulul. Wala si bro. Sabi niya, nandito daw siya. Sino ba yun? Yung kasama natin kaninang choir. Baka na baka nauna na Wala na nga, umalis na. Mga kapatid, mga sis na kanina, mag-chat lang kayo nasimot na sa awat tulong ng Diyos yung mga sulpot dito. Wala, linis na. Lang. Walay ng sulpot. Ay, yun, palabas na. Nandiyan ba? Ay, yung mga babae nakabuo. Ay, yun na. Yun ba sila? Oo nga, may mga lumabas. Baka kasama.
Para tayo tuloy ano dito eh. SCP. Na. Ano? Sobra. Ay, si Brad. Ayun. Ayun. Ito yung... Oh, si Brad. Oh, Violet na talaga. Oh, itim. Na may bag. Ayan. Nasimot na ang protestantism dito. No? Oh, alam, magpapatuloy pa ba yan? Ipahatid nyo sa government hospital ang mama niya. Bro! Napanood mo? Naka-live kanina. Yung pastor na butata sa 28-19 ng Mateo. Panoodin mo sa live ko, ipopost ko. Ito, tuloy-tuloy nga eh. Ito si yung choir mga kapatid. Naipit siya kasi ang pinag-usapan namin yung tungkol sa bautismo. Ang formula daw ng bautismo sa pangalan lang ni Kristo. Hindi niya alam sa tamang salin doon ang nakalagay, magbautismo kayo sa kautusan ni Kristo, hindi sa pangalan ni Kristo. Ngayon, ano ba yung sa kautusan ni Kristo? Sabi sa 28:19 of Matthew, sa 3 pangalan yon. Sa kanya, isa lang. Umalis na sila dito. Napaalis namin. Tapos, tinira pa yung Katoliko, pati yung cross. Ang cross, symbolical ng salvation yan 6:14 of Galatians. Tapos siya, ayaw niya ng cross. Di sa demonyo talaga itong, pastor na to. Ayan, umalis sila dyan. Yung isa mainit, 2 sila Sana masave dito. Sana, matatawa ka mamaya. Kaumpisa ng live ko, tuloy-tuloy na yon. Tumawa-tawa na lang si Pastor nag-comedy na lang Inunahan ko sabi ko, Pastor, alam ko yung mga babasahin yung talata, hindi nyo po binabasa, alam ko na sasabihin nyo. Ano ba mga alam ko na babasahin, siya, oneness. Para sa kanya, si Kristo rin ang Ama, si Kristo rin ang Espiritu Santo, iisa lang pangalan nila, Jesus lahat. Anong religion? Christian daw kuno. Ang dami kong tanong, hindi niya nasagot Unprofessional si Pastor 2 yun, yung isang panot, tapos isang matanda. Andyan sila, nag-iingay. Hindi mo ba narinig kanina? Hindi sila nang iingay nila dyan. Tapos, yung pastor na matanda, pinipigilan ng mga miyembro niya, Tor, huwag niyo nang kausapin yan, Tor. Huwag niyo nang kausapin. Tapos nag-usap kami. Si Raulo daw. Hindi lang sila makatutol, yun na lang sinasabi nila Tapos nag-usap kami ni Pastor doon. Sumasapaw. Alam na kasi naipit na siya Makita mo kanina, ipit na si Pastor. Dito rin sa live na to, siguro i-save ko to, tapos i-record ko. Sige brad dito, ingat kayo. Sige. Yun lang pala, mag-usap na kayo. Akala ko naman kung uwi na? Ha? Uwi na tayo? Oo. Saan tayo? Saan ka diretso? Inyo. Andun pala cellphone mo, no? Hindi. Doon ka matutulog ngayon? Pwede. Pwede. Dito. Diretso muna kaya tayo dito. Saan? Sige. Mga kapatid, saglit lang Huwag kayong bibitiw sa live natin. Huwag kayong bibitiw sa atong live. At iihilang si Bro Mago. Saan ba pwedeng makiihi? Ayun, doon sa Sa chapel ka ng born again uwi Sa chapel ka ng born again uwi Patawarin nawa si Pastor. Naawa rin ako. Kawawa rin yung mga inakin. Medyo ka. Peace. Go. Bye. Ika. Saan ba? O, doon. Ayan.